Sa huling termino niya bilang alkalde ng Pasig, landslide ang panalo ni Vico Sotto. Pero ang tanong, bakit nga ba siya pa rin ang pinili ng mga taga-Pasig? Bumalik tayo noong 2019. Si Vico, batang-bata, walang political dynasty sa likod, pero tinalo ang halos 30 years na pamumuno ng Eusebio family sa Pasig. Naging simbolo siya ng pagbabago, transparent governance, no to corruption, at serbisyo na para talaga sa tao, hindi sa politika. Sa gitna ng pandemya, tumayo siyang leader. May mabilis na ayuda, libreng shuttle sa frontliners at contact tracing app na nauna pa kaysa sa national government. Di lang yan, pinasimple niya ang business permits, inayos ang healthcare system, at binuksan ang mga budget para makita ng publiko. Ang mga tao ramdam ang pagbabago. Hindi lang puro pangako, may aksyon, may resulta. Kaya kahit maraming traditional politicians ang sumubok bumangga sa kanya, walang tatalo sa taong may tiwala ng masa. Para sa mga taga-Pasig, si Vico ay hindi lang mayor. Isa siyang leader na pinakinggan sila, pinaglaban sila, at minahal sila. At sa huling termino niya, gusto lang ng Pasig na tapusin ang sinimulan niya. Dahil minsan, may leader na hindi mo lang binoboto, sinusuportahan mo hanggang dulo. Ngayong last term na ni Vico Sotto bilang mayor, ang tanong ng marami, anong susunod sa kanya? Hindi siya trapo, hindi rin siya gutom sa kapangyarihan, pero malinaw, may plano siya. At ang plano niya, long term. Habang mayor pa siya, tutok pa rin sa reforms. Tuloy ang digitalization, anti-corruption efforts, at pag-angat ng public services. Pero ang mas kapansin-pansin, hindi siya nagpapahiwatig ng pangarap sa national position, pero maraming gustong itulak siya pataas. Marami ang nagsasabi, Senado na next, o baka presidency in the future? Pero si Vico, tahimik lang. Ayaw niya ng maingay na kampanya. Para sa kanya, trabaho muna. Hindi ambisyon, hindi press release, hindi photo ops, basta tahimik, tuloy ang serbisyo. Kaya siguro ganun na lang ang suporta ng Pasig at ibang lugar. Kasi bihira na ang katulad ni Vico. Batang leader, pero may prinsipyo. At kung ano man ang plano niya after Pasig, isa lang ang malinaw. Bantay sarado ang taumbayan at bit-bit nila si Vico saan man siya dalhin ng panahon. Hindi lang ito kwento ng isang mayor. Ito ay kwento ng bagong uri ng politika. Yung may puso at may saysay. Ikaw ka, Joe Facts? Susuportahan mo ba si Vico Sotto kung sakaling tumakbo siya bilang senador or president in the future? Kailangan natin ang gaya ni Vico Sotto, may